mga palangga, kumusta po kayong lahat? So, nandito na tayo sa pangalawang logical fallacy or the part 2. So, another 5 logical fallacies naman po ang ating pag-uusapan dito or ituturo ko sa inyo kung ano yung mga logical fallacy. So, again mga palangga, so bawal po natin gamitin kapag tayo po ay magbibigay ng argument, especially kung sa formal, no? Sa formal setting or sa formal writing activities, no? Bawal po natin gamitin ang mga logical fallacies na ito. So, dito tayo sa logical fallacy number 6. So, continuation na po ito mga palangga. So, ang logical fallacy number 6 is appeal to pity. So, ano ba ang tinatawag na logical fallacy na under sa appeal to pity? Ito yon. Occurs when the element of pity is used instead of logical reasoning. Example nito, please do not fire me for being absent all month. I have a sick mother and a special child to support. Ayan. So, ayan po ang ibig sabihin ng appeal to pity. So, hindi parang ginamit mong reason yung maluoy sila or maawa sila sa'yo o para hindi ka mapatawan ng parusa. Number 7. Appeal to consequences. Of course, when unpleasant consequences of believing something are pointed out to show that the belief is false. Ito siya, appeal to consequences. Ano ang example nito? You don't believe or you can't believe that colonization or colonialism is bad. Because if it were, then we would not be civilized. Ayan. So, dito sa example, parang hindi pinapatotoo na mali or masama yung pagiging colonial natin noong mga nakaraang henerasyon. Dahil kung wala daw yung colonialism, mangyaring hindi daw tayo na civilized. O, totoo naman yon. Pero, it is under logical fallacy na appeal to consequence. Parang ginamit lamang natin yung magandang nangyari sa atin para mapawalang yung parang mapaganda yung naging masamang karanasan or masalimuot na karanasan natin. Number 8, bandwagon. Of course, when an argument is considered to be valid because it is what the majority thinks. Ayan, example. Most Filipinas wants to have fair skin because they think they look beautiful. Therefore, having fair skin must be the real standard of beauty. Ayan, bandwagon po yung gano'n na parang sa paniniwala ng lahat ito na yon. So, parang ito na yung magiging basihan natin dahil marami ang naniniwala. Kaya example ay yung mga kababaihang mga Pilipina ay naniniwala or gusto nilang magkaroon ng maputing skin o balat. Kasi kapag ka maputi, maganda. Ayan. So, ang nagiging standard, kapag ka maputi ka, maganda ka na. Ayan. So, bandwagon po ang tawag dyan. So, it is under logical fallacy. Bawal po siya gamitin at hindi po siya tamang gamitin. Number 9. Attacking the person. So, ano yon? Of course, when someone tries to refute an argument by attacking the character of a person instead of attacking the ideas of the argument. An example is, I cannot accept your argument because, unlike me, you were not educated at Harvard University. Ayan, napakapangit palangga na imbis na ating i-criticize or ating pagtuunan ng pansin ang argument na ibinato sa atin or ibinigay sa atin, hindi natin yung tiningnan ang ideas or yung arguments, kundi ang physical or ang background ng taong nagsabi or nagpapahayag ng idea. So, ang tawag dyan ay attacking the person. So, it is under logical fallacy. Bawal siya gamitin at foul po yan. Number 10. Appeal to authority. Appeal to authority occurs when the argument quotes an expert who's not qualified in the particular subject matter. No, example, Bill Gates, the co-founder of Microsoft, recommends the effective fabric softening properties of Downy fabric softener. Ayan. So, hindi po siya pwedeng gamitin na porke may authority or sikat yung tao
na nagpahayag or nag-recommend, hindi po siya pwedeng gamitin kasi mapapasok siya sa logical fallacy under appeal to authority. Hindi porke sikat papaniwalaan na natin. Especially kung hindi naman siya pasok doon sa field of expertise niya. So, ayan po mga palangga ang ating part 2 ng ating mga logical fallacies. So, again po, bawal siyang gamitin kapag po tayo ay nagbibigay ng argument kasi foul po siya. Hindi po siya valid. It will weakens to our argument or sa proof. Maraming salamat.